Napansin mo ba to? May mga tao na kapag nagsalita, kakaunti lang ang sinasabi, pero lahat nakikinig. Samantalang may iba, todo salita, todo kwento, pero parang walang dating. Parang sa meeting, ikaw halos 10 minutes nagpapaliwanag, pero yung isa, 2 sentence lang, siya pa yung pinuri ng boss. O sa relasyon, may taong magaling magsalita ng matatamis na salita, pero yung partner mas naniniwala sa isang simpleng linya na, "Huwag kang mag-alala, andito ako." Bakit ganun? Bakit parang mas malakas ang dating ng mga taong konti lang magsalita? Dito papasok ang sikreto ng Law 4. Always say less than necessary. Sa mundo ng kapangyarihan, ang salita ay bala. And kung ikaw ay bara-bara lang, mauubos ka bago pa magsimula ang laban. Bakit ba masama ang masyadong madaldal? Una, the more you talk, the more you reveal. Hindi lang plano mo ang lumalabas, pati kahinaan, iniisip at emosyon. Pangalawa, the more you explain, the weaker you look. Kasi kung totoo ang kapangyarihan mo, hindi mo na kailangang ipagsigawan. Pangatlo, words can backfire. Minsan isang maling salita lang, pwedeng sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya nga sabi nila, a fool is known by his many words, but a wise man by his silence. Balikan natin ang kwento ni Louis XVI ng France, kilala bilang the Sun King. Si Louis halos hindi nagsasalita sa mga court meetings. Tahimik lang siya, nakikinig. Kapag tinatanong, sagot niya maikli lang, "We shall see. It is decided. Do it." Epekto? Yung mga ministro niya nag-aaway-aaway. Hindi alam kung ano ba talaga ang nasa isip niya. Pero siya, kontrolado ang lahat. Kasi ang taong hindi nagsasalita ng sobra, mahirap basahin. At yun ang pinaka-nakakatakot na aura. Kapag hindi nila alam kung anong susunod mong galaw. Alam mo bang may science dito? Kapag maikli lang ang salita mo, yung utak ng kausap mo gumagawa ng sariling interpretation. At minsan, mas malakas pa ang epekto ng iniisip nila kaysa sa tunay mong sinabi. Kapag mahaba ang explanation mo, nawawala ang mystery. Pero kapag bitin, sila na mismo ang nagdadagdag ng power sa isip nila. Parang magic trick. Mas amazed ang tao sa hindi nila nakita kaysa sa ipinakita mong lahat. Narito ang 5 mga halimbawa. Number 1, trabaho o meeting. Yung boss, tatanungin lahat ng idea. Ikaw nagpresenta ng mahaba. Yung isang staff sabi lang, "We should focus on the client's pain point." Boom! Siya ang tinandaan. Lesson, hindi laging quantity ang laban. Minsan, precision. Pagiging eksakto, tama at diretso sa punto. Number 2, negosyo o sales. Kung nagbebenta ka, huwag mong ibuhos lahat ng features. Minsan, isang linyang makakatama sa emotion ng customer, sapat na para ibenta. Number 3, social media. Sa TikTok o YouTube, pansinin mo, yung ibang viral lines, isang sentence lang. "Huwag kang tanga. Ganito kasi yon." Simple lang ang sikreto. Short pero boom, trending. Number 4, relasyon. Hindi lahat ng oras kailangan mahabang paliwanag. Minsan, mas malakas ang isang simpleng sorry kaysa isang essay ng dahilan. Paano ito gamitin sa practical na buhay? Step 1, practice the power of pauses. Huwag kang takot tumahimik. Minsan, yung silence mismo, yun ang nagbibigay bigat sa sinabi mo. Step 2, speak less, observe more. Habang tahimik ka, ikaw ang may advantage kasi ikaw ang nag-oobserba. Sila ang nagsusuko ng information, ikaw ang nag-iipon. Step 3, use words as bullets. Huwag mong itapon lahat ng bala sa isang putok. Pumili ng tamang salita, tamang timing. Step 4, leave room for mystery. Kapag konti lang sinabi mo, nag-iiwan ka ng katanungan. At tandaan mo, curiosity is power. Step 5, control the narrative. Kung kailangan mong magsalita, siguraduhin na ang dating ay kontrolado. Hindi defensive, hindi sobra, sapat lang. Naalala mo ba yung eksena sa sabungan o basketball? Yung mga tahimik lang sa umpisa, hindi nagyayabang, hindi nag-iingay. Pero pagdating ng laban, sila yung biglang pasabog. Ganito rin sa buhay. Kung ikaw yung taong tipid sa salita, mas maraming naa-attract, mas maraming nire-respeto. Kasi ang misteryo may dalang bigat. So ano ang natutunan natin sa Law 4? The more you talk, the more you expose. The less you say, the more powerful you appear. Mystery creates respect and silence creates control. Pero may tanong dito. Kung konti lang pala dapat ang salita, paano ko ipapakita ang lakas ko? Paano ako makikilala kung puro tahimik lang ako? Diyan papasok ang Law 5. So much depends on reputation. Guard it with your life. Kasi minsan, hindi mo na kailangan magsalita dahil ang pangalan mo na mismo ang sumisigaw ng kapangyarihan. Kaya sa susunod na video, pag-uusapan natin kung paano protektahan, palakasin, at gamitin ang reputasyon bilang iyong sandata.
Kung nagustuhan mo to at gusto mo pa ng aral na pwede mong gamitin araw-araw, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa Daily Wisdom PH. Dito, isang maikling video lang. May bago ka nang matututunan na pwedeng magbago ng buhay mo. Kaya click mo na yung subscribe button at samahan mo ako araw-araw sa paghahanap ng wisdom.